Sabi po dito, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Doon sa kay Simon, ayon sa biyaya ng Diyos. Malawak po yung biyaya yun. No? Bagamat ito, malawak din yung kagandahang loob. Sagana po kasi yung magandang loob ng Diyos itong biyaya. Kaya ano dapat natin gawin? Magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at tagapagligtas ng Kristo. Bakit tayo dapat magpatuloy sa paglago sa kabutihan, pagkakilala sa ating Panginoong Kristo at tagapagligtas? Nang sa ganyan, sa Kanya ang kaburihan, ngayon, at magpakailanman. Ibig sabihin, kailangan po natin talagang yung relasyon natin sa Diyos ay paundarin po natin. Topic po natin sa umaga nito, pag-unlad ng ating relasyon sa Diyos. This 2025, no, yun ang maging purpose natin, lumago tayo doon sa pag-unlad sa ating relasyon sa Diyos. Maaaring may mga goal ang ibang tao, no? Gusto nila na lumago ang kanilang hanap buhay, lumago ang kanilang pinansyal, lumago ang pagmamahalan sa kanyang pamilya, di ba? Lumago ang kanyang pisikal na katawan, lalo pang siyang maging slender, no? Lalo pang maging sexy, no? Di ba? Maganda yun. Okay, ibig sabihin, healthy. Healthy po, no? Gusto pa niya na umunlad sa maraming aspeto sa social life niya. Kasi madali na ngayon pa-unlad ng social life, eh. May JC na, di mo ba? May JC, di ba? Ang dali na, no? Sa JC lang, kahit sa lahat ng panig sa mundo, pwede kayong magkita-kita, sabay-sabay, di ba? Yung social life nyo, di ba? Mag-reunion kayo, no? Ganun, ang pag-unlad, eh. Katindi sa mundo ngayon. At ang matindi pag-unlad na nagaganap sa mundo ngayon, ay yung pag-unlad sa teknolohiya, no? Sa technology. Di ba? Yung pag-unlad ng kaalaman sa pamamagitan ng technology, no? Ang bilis niyan, eh. Meron ngayong, yung AI, pag ginabuso mo nga lang, maaring masira ang buhay mo. Di ba? Pero pag ginamit siya siya tama, makakabuti siya sa'yo. Di ba? Mabilis yung pag-unlad ng AI, dahil this until-until, tina-type yung yun eh. Pinipicturean niya na lang. Dating na kagad na Jesper. Nalagay na sa pointers kagad. Ganun kabilis. Di ba? Ang mga bata ngayon, kahit hindi pumasok sa eskwela, English speaking. Yung ako ng misis ko, no? Pumasyal nung makalawa yata doon. 2 taon lang yata yun, eh, no? Maliit lang, English speaking, eh. Naman tinuturuan ng magulang, mga nagtatrabaho. Social media. Di ba? Kasi mga pinapanood niya, yung nagaganda niya pinapanood, English speaking, Di ba? Kaya, English speaking na rin siya, doon siya natututo. Yung kaalaman, ang bilis ng pag-unlad. Di ba? Pati mga bata, no? Ganun. Pero, minsan, ang nakakaligtaan natin, yung pag-unlad ng relasyon natin sa Diyos. Di ba? Ngayon, maraming tao gusto umunlad ang kanilang personal growth. Di ba? Kahit social media, nag-aaral sila ng pagluluto. Di ba? Nag-aaral sila ng yung arali. Kasi tinuturo na eh. Pindot lang eh. Matututo ka na eh. So, social media eh. Marami ng wisdom na intellectual mapupulot ka eh. Kaya kung gusto mo i-develop ang sarili mo at umunlad ka sa kaalaman, madali. Pero, ang nakakaligtaan ng tao, yung dapat na maging clear priority niya at yung maiset niya ang priority niya. Wala iba kundi yung pag-unlad ng ating relasyon sa Diyos. Di ba? Hindi niya alam, yung pag-unlad sa relasyon sa Diyos, nakakalimutan na ng isang tao. Ang iniisip niya lang, yung umunlad ang aking matututuan, kaya mag-aaral ako. Mag-aaral. Di ba? Maghahanap buhay ako ng maghahanap buhay. Di ba? Para maghahanap buhay ko, lumaki na lumaki, kita, umunlad. Di ba? Financial ka, mag-iipon ako, investment.
Yung mga pag-unlad na iniisip ang tao. Gusto niya umunlad ang relasyon nilang mag-asawa, kaya gagawa siya ng paraan, papasyal niya ito, pakainin niya ito, o gagawa siya ng mga kaparaanan para umunlad ang relasyon niya sa pamilya niya. Pero kahit anong gawin niyang pag-unlad, pag hindi niya lang nakita yung priority, yung clear priority, hindi niya ma-achieve. Kasi the key to happiness is to have a clearly defined purpose to live it. Ang susi ng pagiging masaya sa mundo ito ay yung magkaroon ka ng tiyak na maliwanag na layunin ka sa buhay. At ang number one, yung pag-unlad ng ating relasyon sa Diyos. Sa 2025, kung talagang matalinong tao ka, masasabi mo, talagang tunay kang matalinong tao, dapat ang mindset mo, number one, na gusto mong umunlad ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Kasi bakit po? Kapag ang isang tao ay na-born again, hindi lang na muli, kailangan niyang paunlarin ang kanyang relasyon sa Diyos. Pag na-born again ang isang tao, kailangan niyang paunlarin yung kanyang relasyon doon sa nag-born again sa kanya, sa tatay niya. Para malaman niya ang identity niya. Yung pagkakalulag, sino ba ako? Sino ba ang tatay ko? Diba? Ano ba ang tatay ko? Diba? Tandaan natin, tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin anak ka ng Diyos kung wala kang tatay. Diba? Diba? Kasi kung hindi mo alam na anak ka ng Diyos, at hindi mo alam kung sino ang tatay mo, ibig sabihin baka anak ka ng Diablo. Alam mo, tatay mo, Satanas. Diba? Dapat alam mo ang tatay mo, siya si Jehovah Jireh. Siya nag-provide ng pangangailangan ko. Siya si Jehovah, siya bibigyan ng tagumpay sa buhay ko. Yung tatay ko. Yung tatay ko, ang si Jehovah Chikino. Diba? Siya yung nagtutuwid ng buhay ko. Siya, alam mo, yung tatay natin, gano'n, di ba? Alam natin kung sino tatay, alam natin, tatay natin si Jehovah, siya yung nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Siya ang Jehovah Shammah, no? Siya ang aking Jehovah Rapha, siya nagpapagaling sa akin pag nagkakasakit ako. Alam natin, di ba, kung sino, yung tatay natin, kaya tayong pagalingin. Amen? Alam natin kung ano yung identity natin. Kasi bakit pinaunlad natin ang relasyon natin sa Diyos? Alam natin kung sino siya sa buhay natin. Alam natin siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nangangalaga, nagpuproteksyon sa atin. Siya ang blessed natin. Siya ang nagpapala sa buhay natin. Alam natin, sabi nga, this is your Father and these are things that He will provide for you. Ito ang iyong Ama. At ito ang mga bagay na binibigay niyo sa iyo. Di ba? Kilala natin yung identity natin that we are a child of God. May tatay tayo. Ako hindi ako makakapasok sa Bible school kung hindi ko sinabi sa nanay ko. Sabi ng tatay ko sa langit, pumasok daw ako. Provide kasi yung nakakatulong ako sa kanila eh. Sa panganay kasi ako eh. Nanay ko naandun. Nagising na ron. Tatay ko hindi. Kaya, alam din natin, yung rights natin is child of God. Pag pinaglag natin ang relasyon natin sa Diyos, alam natin yung karapatan natin sa Kanya. May karapatan tayo. Di ba nakita niyo po yung mga kahit ampung ka lang, kahit illegitimate? Di ba? Nagkakaroon sila ng karapatan pag nagkabentahan ng lupa, kahit pa paano may share. Di ba? Kasi alam nila, ang kanilang karapatan, kahit sila anak sa labas. Anak sa labas. Eh tayo hindi anak sa labas. Anak tayo ng Diyos Ama natin na nasa langit. Amen po. Kaya dapat yun. Ito ay isang bagay na dapat kailangan niyang gawin. Ito ay isang bagay na dapat kailangan niyang gawin na maging prioridad sa kanyang buhay. Ito yung priority natin. Clear. Clear priorities. Set your clear. Dapat maliwanag ang prioridad mo sa buhay. Hindi ka tira, gising ako, kakain ako, tatrabaho ko. Gising ako, kakain ako, maghahanap buhay ako.
Gigising ako, kain ako, papasok ako sa eskwela. Hindi maliwanag. Ang labo, di ba? Baka sumusuntok lang tayo sa hangin na bahala na, basta hindi ako gumagano sa pa. Pero kailangan natin, alam natin ang ating prioridad sa ating buhay. Na dapat muna natin paunlarin, pasaganain, payamanin ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Sunod tayo pa rin. Ano ang dapat natin gawin para umunlad ang relasyon natin sa Diyos? Meron tayong gagawin eh. Para umunlad ang pera mo, may gagawin ka. Mag-ipon ka. Uunlad ka sa pera. Di ba? Magsipag ka. Uunlad ka sa pera. May gagawin ka eh. Gusto mo umunlad ang relasyon yung mag-asawa ng iyong pamilya, may gagawin ka. Nag-iisip ka ng gagawin. Di ba? Iisip ka ng gagawin. Nag-iipon ako ng pag-date na. Nag-iipon ng ano. Di ba? Bagamat, bihira na yung magawa, pero ito may target ka. Nag-iisip ka na gagawin namin wala lang pasok sa inis. Nag-iisip kami. Kahit pa paano, kahit gipit kami oras ka para mag-create ka ng pag-unlad ng relasyon mo sa pamilya. Hindi ba? Hindi basta na lang. Di ba? Hindi puruhan ang buhay. Hindi mo puro sa Diyos. Di ba? Balanse ang buhay, balanse. Ibig sabihin, meron tayong gagawin. Di ba? Meron tayong gagawin. Ano ang dapat natin gawin? Una, dapat maging pangunahin ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, dapat maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Pangalawa, dapat para umunlad ng relasyon natin sa Diyos itong taon na ito. Bigyan natin ang linaw na po. Kasi dapat maliwanag sa atin. Sa taon ito, dapat maging maunlad ang relasyon natin sa Diyos. Kami, Pastor, kaya tulak pa namin yan eh. Ang gagawin namin para sa Diyos. Kasi sabi kami ni Pastor, may edad na kami. Hindi kami nabubuhay para maligtas. Ligtas na kami. Kami nabubuhay para mag-ipon ng kayamanan sa langit. Tayo ganoon din. Ba't tayo nagsisimba? Ligtas ka na. Ba't nagsisimba ka pa? Kaya nagsisimba ka pa. Gusto mo lumago ang relasyon mo sa Diyos at gusto mo makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Di ba? Sabi ni Jesus, habang may panahon pa, habang buhay ka pa, sabi nga ni Solomon, put God first before it's too late. Sabi niya, sa mga kabataan, nalalahanin niyo ang Diyos niyo. Pagkalin niyo ang relasyon niyo sa Diyos. Bago kayo tumatanda na kayo, sa kanyo naiisip ang Diyos. Diba? It's too late. Huli na. Kasi gusto natin maging maligaya. Sino ba ang tao? Sino ba yung ayaw niya maging masaya siya? Wala, di ba? Kung gusto natin maging maligaya, the key to happiness ay talagang clearly define your purpose. Di ba? Priority ang Diyos para maging masaya tayo. Di ba? Maging masaya tayo. Kasi ibang tao, ang katulad nila para maging masaya sila, kailangan dumami pera ko para mapagpagawa akong bahay, makabili ng kotse, di ba? Makabili ng damit, makapagpapogi, magpaganda, para maging masaya ako. Pero kahit gawin mo yan, pag ang Diyos nakalimutan mo at hindi siya number one sa'yo, hindi prioridad, hindi ka magiging masaya. Sisirain ka ng mga bagay na yan. Guguluhin ka ng mga bagay na yan sa digdig ito. Kasi bakit? Mali ang iyong priority. Mali ang iyong number one. Amen. Pag-aaralan po natin, ano dapat natin gawin para umunlad ang relasyon natin sa Diyos this 2025? Una, dapat maging pangunahin natin ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Dahil itong pinakamahalagang utos, dahil itong pinakamahalaga na dapat unahin sa lahat ng utos ng Diyos. Barahayin po natin, Mateo 23, 36, 38.
Pakibasa po. Well, boy, English po. okay lang. Okay lang. Yun na rin dyan. Mateo 22:36-38. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pangunahing utos. Ito ang dakila. Ito ang dakilang, ito ang duming dakila eh. Ito ang dakila, pinakamataas. Dakila na pangunahin. Pangunahin, sabi doon, pangunahin utos. Dito eh, sabi nito, Guro, ano pa ang pinakamaligang utos sa kautusan? Sumugot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman, ito ang pinakamahalaga. Itong maganda. Ito ang pinakadakilang pangunahing utos. Number one na utos. Bago ka pumunta sa number 2, na ibigin mo ang sarili mo, tsaka ang kapwa mo. Doon ka muna sa number 1. Kasi hindi mo magagawa ang number 2. Number 3, pag hindi mo nagawa ang number 1, pag-isip mo sa umaga, sino number 1? Doon magkakaalaman. Pag-isip ng umaga. Doon magkakaalaman. Doon mo malalaman na ikaw, mali ang prioridad mo pag hindi una naisip mo ito sa pag-isip mo. Naligo ang buhay mo. Pasira ang buhay mo. Pagulo ang buhay mo. Kasi bakit? Mali ang prioridad mo. Hindi ang unang utos ang ginawa mo. Hindi mo naalala ang Diyos. Hindi mo kagad naalala ang Diyos. Diba? Number 1. Ibig sabihin, ito ang karapatang mauna. Hindi mahirap unahin ng Diyos. Kasi bakit? Ang Diyos hindi mo mahirap unahin eh. Kasi bakit? Sabi ng Biblia, nang ikaw makasalanan pa, inibigyan ng Diyos. While we are sinners, Christ died for you. Nang makasalanan ka, namatay si Jesus sa'yo, sa akin. Makasalanan pa tayo eh. Ngayon, hindi eh. Ibig sabihin, tapusan, namatay na siya. Ang ibibigay naman niya sa atin, yung mga bagay na idaragdag niya. Kung naibigay niya kanya sa Romans 8:32, kung naibigay niya kanya sa gano'n kaya lahat ng bagay, hindi niya ibibigay. Ngayon, ang gawin mo lang, yung karapatan niya, na unahin mo siya, karapatan niya yung rights niya yun. Kung gusto mo makuha yung rights mo sa Diyos, yung mana mo, yung karapatan mo sa Diyos, yung karapatan niya, ibigay mo muna. Di ba? Karapatan niya, unahin natin siya. Pag hindi natin ibigay yun, magkakaproblema, sigurado tayo, hindi tayo magiging masaya sa mundo ito. Pangalawa, pag-ihirap. Dahil dapat maging pangalan sa buhay, dahil ito ang tamang katwiran ng Diyos. Ang galing ang ginawa nila. Very detailed. Thank you sa paggawa ng mga digital ministry. Galing na. Sa ating mga digital ministry. Tingnan po, dahil ito ang tamang katwiran ng Diyos. Ito katwiran ng Diyos, karapatan ko, unahin mo ako. Ito katwiran ko. Huwag mong gigit sa hindi mo. Huwag mong mga katwiran. Huwag kang magkaalibay. Huwag kang magpapalusot. Pag sinabi ko ito katwiran ko, period. Huwag ka nang mga katwiran ka. Basahin po natin. Matthew 6:33. Hindi naman iba doon. Tonton, pakibasa. Matthew 6:33. Mateo 6:33, ito po sinasabi, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ng pamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa English seek ye first the kingdom of God. Unahin mo akong pagalian. Unahin mo ang pagalian kita. At yung aking katwiran ko, susundin mo. Ano mangyayari? Lahat ng bagay idaragdag ko sa iyo. Yun ang katwiran ng Diyos. Yun ang tamang katwiran ng Diyos. Unahin mo ako, period. Huwag ka na magpalusot. Huwag ka na magalibay. Ay, may pupuntahan pa ako. Nagmamadali ako. Di ba? Papalusot pa tayo, di ba? Gusto natin mag-relasyon natin sa Diyos this 2025.
yung karapatan ng Diyos, ibigay natin. Yung katwiran ng Diyos, sundin natin dahil utos niya yun sa atin. At yun ang kanyang katwiran. C. Bakit dapat maging pangunahin ng Diyos sa buhay natin? Dahil dito nagsisimula ang pagpapala ng Diyos sa atin. Verse 33, di ba? Sabi doon, pag inuna mo ako, yung utos ko, at yung katwiran ko, ang lahat ng bagay sa 33 darating ko. Yung blessing nandun. Deuteronomy 6. Ito yung Deuteronomy 6. Tingnan niyo po. Unang labas ng Israel ito sa Egypto. In-instruction na sila kung ano dapat nila gawin pagdating ng mga blessing. Po. Dito sa mabuting balita may nakalagay ang pangunahing utos. Sino yung mabuting balita dyan? May nakalagay ang pangunahing utos. Sa kahit sino, pwede na yan. Lodik, Panginoon. Lodik, pwede na yan. 6, 1-6, Lodik. 6, 1-6. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng inyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawi. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya na ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, sa lupaing binubukadlan ng gatas at pulot. Dinggin okay na notin sa thank you hanggang 6 lang, no? Ibigay mo siya ng buong, sabi niya sa 4, hahaba ang inyong buhay kung didingin niyo susundin mabuti. Kung didingin niyo hahaba ang inyong buhay, at pagdating sa pangako siya, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay, dinggin niyo mga salita, sa Yahweh lamang ang Diyos, ibigay niyo siya ng buong puso, kayo at lakas. Ang mga utos niyo itanim niyo sa inyong isip. Yung utos na itanim sa isip, tapos sabi sa mga anak, ilagay niyo sa haba para makita ng mga anak niyo. Nung pinto nyo, yung unang utos, no? Yung pangunahing utos na kalagay dito sa mabuting balita. Upang sabi, humaba ang buhay nyo at sumagana ang buhay nyo. Hindi nyo ba, no? May kalaki nagpapapala pag inuna natin ang Diyos sa buhay natin. Pag inuna natin ang Diyos sa buhay natin, karapatan niya yun. Gawin natin. Pangalawa, yun ang katwiran niya. Pangatlo, yun ang paraan niya para pagpalain tayo. Dapat maging pangunahin natin ang unahin ang Diyos sa buhay natin para lumago ang relasyon, umunlad ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Pangalawang punto. Maliwanag po, no? Clearly defined. Tiyak na maliwanag yung layunin natin is 2025. Uunahin natin ang Diyos kasi katarapatan niya, katwiran niya, at nandoon ang blessing. Pangalawang punto. Ano ang dapat natin gawin para umunlad ang relasyon natin sa Diyos? Dapat maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Bakit po? Sapagkat masama ang takbo ng panahon o oras sa mundo. Yung oras na tinatakbo ng tao sa mundo ngayon, pasama. Pasama po, pakibasa po. Efeso, chapter 5, 15-17. Diyan naman. Kaparindig. Efeso 15-17. Efeso 5, verse 15-17. Kaya magiging kayo kung paano kayo naman kayo. Muli kayo ng matatalino at tulad ng mga mamang. Ibigin ng lubusan para sa mga puti ang bawat pagkakataon. Pagkat tulong ng kasamaan ang masumulang panahon. Huwag kayo maging hangal
Yun. Hindi po, no? Ang sabi po doon, dahil pasama ang takbo ng mundo. Kasi po, bakit? Kung papasin natin, no, sa bansa lang natin, di ba? Yung ano ng China, no? Yung mga barko nila, no? Date na sa atin, wala tayong magawa. Hanggang tapoy lang tayo. Di ba? Natin, di ba? Experience sa kanila. Kala nyo sa Jessica Soho, 10 years old, na babae, di ba? Bago mag-11 siya, nanganak na. Di ba? Si Jessica Soho. Ganun ang mundo, di ba? Ang daming babae na mga kabataan, ha? Mga minor de edad yung gumagawa. Ganun pa sa kasama, ha? Gang rape, nagiinuman, mga kabataan nila, babae, nalasing na rin. Dati, wala naman yan, di ba? Ganun na. Kaya ka nakakaranas ng mga ganun. Ibig sabihin, nakikita natin na halos masama na ang mundo. Yung global warming, di ba? Yung sa LA, di ba? Ang takin nyo, mayayaman nun. Nando, mga artista pa rin, di ba? Sa Hollywood, di ba? Apektado na. Ilang hektarya, parang 24 hectares, no? Sabi ni pastor niya, Maynila buong Maynila yun. Halos buong Maynila Tunog, oh. Ganun tumatakbo ang mundo, pero nakakatuwa si Jesus. Ang sabi ni Jesus ito, sa John 16:33. Sa akin ha, sabi niya, sa akin, kayo mga alagad, sa akin, kayo, meron kayong kapayapaan sa akin. Sa mundo ito, meron kayong kapighatian, gulo-gulo buhay niyo, bisit niyo yung mundo ito. Pero, laksan niyo lang ang loob nun, kaya matatag kayo, napagtagumpayan ko ang mundo, sasama ko kayo sa tagumpay sa mundo. Sa akin, sabi ni Jesus, no? Pasama ang mundo, pero sabi ni Jesus sa akin, meron kayo kapayapaan. Di ba? Kaya na yun, paunlarin niyo yung relasyon niyo sa akin, di ba? Paunlarin niyo yung relasyon niyo sa akin, lagi kayong payapa. Paunlarin niyo yung relasyon niyo sa akin, lagi kayong may tagumpay. Sasama ko lagi kayo sa tagumpay ko. Pero yung gitna, sa mundo ito, may kapighatian. Pag pinaunlad mo, relasyon mo sa mundo, puro payaman ka sa mundo, puro mundo nilang, puro trabaho ka sa mundo, ha? Puro kain ka sa mundo, ha? Puro yan ang ginagawa mo, inuuna mo. Puro kasiyahan pang mundo, inuuna mo. Wala kang kapayapaan. Hindi mo makikita, hindi mo maalala sa pagtunay na tagumpay sa daigdig nito. Kasi bakit? Sabi ni Jesus, sa akin, dahil nyo lang relasyon nyo sa akin. Sabi ni Jesus, di ba? Pasama ang takbo ng mundo. Una, pangalawa, bakit? Dapat tayo maglaan oras para sa Diyos. Para maunawa natin ang kanyang kalooban at mga gustuhan na dapat natin gawin. Sabi sa verse 17, huwag kayong mangangal. Unawain nyo kung anong kalooban ng Panginoon. Huwag kayong mangangal. Sabi niya, unawain nyo ang kalooban ng Panginoon. Unawain nyo yung kalooban ng Diyos, yung sarili nyo kalooban, yung gusto nyo, pipilit nyo pa. Hindi, ito gusto ko. Hindi, unawain mo anong gusto ng Diyos sa'yo. Diba? Anong gusto ng Diyos sa'yo sa araw na ito? Paano mo siya mapaparangalan at mabibigyan ng kaluwalhatian sa araw na ito? Para matutuwa ang Diyos sa'yo sa araw na ito. Diba? Minsan, hindi natin naiisip yun. Kasi, pag naglaan tayo ng oras sa Panginoon, maunawa natin ang kanyang kalooban at yung mga kagustuhan na dapat natin, merong gusto, hindi yung puro yung gusto natin. Tandaan natin, merong gusto ang Diyos na dapat natin gawin. Meron. At yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos na gusto niya, dapat natin gawin sa bawat oras na nalalabi sa atin sa buhay na ito. May pilang buhay natin eh. Ng tao sa mundo eh. Ang sabi niya, gusto niya na ang kalooban niya ang ating gawin dahil alam na doon yun ang papasaya sa atin. Karanasan ni Solomon yan eh. Si Solomon,
Una, mahal na mahal niya ang Diyos, pinagawa niya pa ito ng templo. Diba? Lagi siya nakikipagsusunod niya ang Diyos. Pero nung natukso siya sa mga naging ang una niya asawa, asawa ni anak ng Pero Egyptian, yung una niya nakuha. Talagang unang asawa niya, napaka-the best nun. Yung Egyptian, galing sa sa Egyptian Empire. Talagang yun ang una niya. Tapos hanggang maging 1,000. Na siya yung mga yun ang pinabagsak siya ng mga gusto niya. Yung kahit anong kayawanan niya, hindi nagpasaya sa kanya. Marami siyang yaman, marami siyang pera, marami siyang ari-arian na nagbigay sa kanya ng kalungkutan. Kasi bakit? Yung problema niya, sino kaya pag-iiwanan ko ito? Matino kaya pag-iiwanan ko? Nakita niya kay Sesen niya anak, loko. Mahilig sa tropa, kabataan, hindi pinapakinggan yung matatanda. So, di ba? Nung problema siya kung kanino niya yung pamamala, kung anong mangyayari sa pinaghirapan niya, pinoproblema niya. Pinoproblema niya yung pera niya. Pinoproblema niya yung mga naipon niya. Pinoproblema niya na mapundar niya. Nagpadali para mamatay sa kanya, para mamatay siya. Di ba? Nagpakahirap ng pahirap, pero nagbigay sa kanya ng problema. Nagbigay sa kanya ng problema. At nakita niya pa at naisip niya, gagawin ng anak niya kung paano. Di ba? Kaya, hindi niya yung kalooban ng Diyos at nagugustuhan niya ng Diyos kasi hindi niya ginawa. Sabi sa Romans 12:1-2, ganito. Minus 5 pa po. Minus 12 verse 1, ito ko na lang po babasa. Roma 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at lugod-lugod sa Kanya. Ito karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. Maglaan tayo ng oras para unawain natin ang pagkalooban ng Diyos, mga gustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kasi yun ang alam ng Diyos na magpapasaya sa atin. Magsakripisyo tayo ng oras para iaalay sa Diyos. Magsakripisyo kayo ng oras. Ayaw sabihin sa'yo, magsakripisyo ka, huwag kang kumain ng tanghalian, ha? Kakain tanghalian. Hindi kakain ng tanghalian, gagawin mo, magbasa ka ng Bible at magdadasal. Sa sakripisyo ka, kakain tanghalian. Ang gagawin mo, sakripisyo, babasa ng Bible at magdadasal ka. Maglalaan ka ng oras. Kasi ang paglalaan ng oras sa Diyos at pagbibigay ng oras sa Diyos, talagang sakripisyo yan. Di ba? Miski yung pag-aaral naman sa eskwela, sakripisyo. Kahit ang pagtatrabaho, sakripisyo. Di ba? Kahit para mahalin mong pamilya mo, magsasakripisyo ka. Di ba? May sakripisyo kang gagawin. Lahat ng bagay dito may sakripisyo. Pero ang dapat natin unahin, magsakripisyo tayo na maglaan ng oras para sa Diyos. Amen? May oras ba tayo para sa Diyos? Yun ang karamatang mauna. Ang sabi rito, sa sin. Ang paglalim ng ating relasyon sa Diyos ay nakadepende sa dami ng oras na inilalaan natin kasama ang Diyos. Nakadepende sa dami ng oras na ibinibigay natin sa Diyos. Ang paglalim, ang pag-unlad, ang paglago ng ating relasyon sa Diyos. Spiritual growth and developing our relationship with God, we need amount of time. Largely amount of time. Why? There is no shortcut in Christian maturity. Hindi mo pwede shortcutin. Sabi nga nung pagsasanay na gagawin natin sa church, may pagsasanay tayo, discipleship training, basic discipleship, deeper discipleship, power discipleship. Kailangan doon. Sa pagsasanay na yun, magbibigay ka ng oras. Alas 3 hanggang paghapon. Kaya ng Pastor Richard 4 hours, 3 to 7. Every Sunday. Pero tuwa yung mga hindi sakripisyo sa kanila.
joy sa kanila. Masaya sila. Hindi sakripisyo, masaya. Ina-enjoy nila pag-aaral ng salita ng Diyos. In 4 hours. Every Sunday afternoon. Kasi bakit? Gusto nilang lumalim, gusto nilang magamit sila ng Diyos. Hindi ka magagamit ng Diyos. Hindi madidevelop at uunlad ang spiritual life mo. Hindi ka magmamature. Kasi marami, sabi nun ni Pastor Lemuel, marami ang tatanda na sa iglesia, immature. Diba? Immature. Hindi hinog. Hindi wasto isip. Basta sa simba lang. Isip nila sa simba lang. Wala silang plano para sa Diyos. Hindi sila nagbibigay ng oras. At nakalaan yan sa dami ng oras na ibinibigay natin sa Diyos. Ako, experience ko yan eh. Nung born again ako 1983, September 1, 1983, nabaptize ako. Tapos, hanggang 1984, 85, nag-Bible study na ako. Hindi ako high school, hindi ako nag-aral ng hindi ako tapos ng high school, ha? Nag-Bible study na ako. Masipag ako ng Bible study, kaya nakita ko pastor namin, 1986, niyakan niya ako, sama ka sa akin, aral tayo Bible school. Kasi nakita niya yung sipag ko. Kahit na wala akong pinag-aralan na tayo ako, nangangaral. Nangangaral ako sa mga spotters area, sa mga nangangaral ako niya. Nagtuturo ko ng Sunday school. Hindi ako high school graduate, ha? Kasi naglaan ako ng pag-aaral. Hindi ako makapag-aaral. Ginawa ko, ginamit yung oras ko. Magbasa ng Biblia, mag-aaral ng Bible. Ganun eh, magagamit ka ng Diyos para mag-mature. Pangatlo, punto. Patuloy mong alagaan ang iyong relasyon sa Diyos. Di ba sabi nga sa binasa ni Simon, magpatuloy kayo sa inyong pagkakilala sa Panginoon. Paano mo makikilala ang Diyos kung hindi mo inaalagaan ang relasyon mo sa Diyos? Huwag mong alagaan ang relasyon mo sa asawa mo. Huwag mong kausapin. Ano mangyayari? Sira ang pamilya nyo. Di ba? Sigurado, sira ang pamilya nyo. Kakagulo kayo. Dalawang tahanan nyo. Di ba? Patuloy mong alagaan mo yan. Ang mahilig mag-alaga sa relasyon, sino? Yung mga nagliligawan, yung bago pa lang, hindi pa mag-asawa, nagliligawan pa lang. Di ba? Malimit na dalahan ng, ano yan, chocolate, di ba? Meron pa. Bulak-bulak, di ba? May pasundo-sundo pa yan, may paano-ano pa yan, di ba? Alaga eh, kasi bakit? Yung motibo eh. Kaya nga, yung makakuha ko dito, di ba? Napos sa akin ito. Di ba? Si Ate Noah, gano'n. Kasi dito lagi dito. Si Ate Noah, sa dating church, lagi nakabantay. Okay? Nung nalagaan ni Archie, ang relasyon niya kay Ethel, yun. Nadali, no? Inalagaan eh. Nakuha niya yung goal niya, di ba? Yung layunin niya. Paano natin naalagaan ang layunin natin sa magpatuloy tayo? Paano? Una, bantayan mo to. Ang relasyon natin sa Diyos, binabantayan natin. Hindi ko na mabasahin, no? Sakto, yes, Joseph. Sabi, ang magnanakaw ay pumunta para pumuksa, pumatay, at mangwasan. Ang unang nakaaway sa atin, yung Diablo, yung oras natin. Diba? Para huwag kang magkaroon ng oras sa Diyos. Maga pa lang, pag-gising mo, bubulungan ka na yan. Diba? Bubulungan ka na yan. Huwag ka dyan, malilig ka. Ngayon, okay lang. Pagdating sa Diyos, mag-pray ka. Pagdating sa sakyan, mag-pray ka. Diba? Basa ka ng Bible. Sa bus, diba? Pwede. Tapos pag-break time, sa trabaho, sila, nagpapahinga ako, hindi. Kaaral ako. Wala ako ng Bible. Nag-Bible study kami. 12 to 1. Tapos sabi doon, huwag kang papalagla kay Satanas. Dapat alam mo kung anong balak niya, anong plano niya. Ang plano niya, nakawin.
apo ang relasyon natin sa Diyos. Nakawin ang relasyon natin sa Diyos. Ayaw niya, magkaroon tayong relasyon sa Diyos. Pangalawa, una, bantayan mo. Pangalawa, sanayin mo ugaliin ito. Tingnan mo si Daniel, matindi to matindi pagsubok. Kasi may mga tao rito. Year 2025. Simba yan. Simba. Maraming babasa, naturuan, nagbasa ng Bible, no? Magdasal. Pero pagdating ng February, okay yan, love pa, love. Pag-ibig yan eh, masaya. Diba? Pag-ibig pa yan eh. Diba? Pagdating ng Marso, graduating nga, medyo, ano yan. Pagdating ng April, medyo ano yan, yung lalong banal na banal pa yan. Diba? Kasi ano yan eh, Holy Week eh. Pagdating ng May, okay, bakasyon, medyo, hindi magigipit. Pagdating na June, bayaran na naman, yan, marami ng pagsubok. Wala na. Ayaw na sa Diyos. Ayaw na niya sa Diyos, kasi bakit may problema siya. Ito, hindi, problema ni Daniel, papatayin siya. Iuhulog siya sa leon, Iuhulog sa leon. Kasi nakita, nagdasal siya 3 beses. Umaga, tanghali, gabi, nagdasal. Ugali niya na ang magdasal at sanay na siya na ginagawa niya yun. Matindi pagsubok ha. Kaso may mga Kristyano, pag matindi pagsubok, dapat magdasal ka tulad na niya. Hindi! Ayoko na Diyos na Lord. Walang kwenta dyan. Walang problema dyan. Sa mundong ito may problema. Hindi pwedeng wala. Nasa mundo ka. Yung 1 Timothy 4:6, sabi niya ni Pablo kay Timothy, magsanay ka. Maganda ang magsanay sa katawan. Maganda yung mag-exercise. Uunlad ang kalusugan mo. Di ba? Pero magsanay ka, mamuhay ng may kabanalan. At huwag mong kalilimutan ito. Sabi ni Pablo kay Timoteo. At dito, si Jesus, gumising ng umaga. Sabi doon, kaugalian ng Jesus, gumising ng madaling hindi pa sumisikat ang araw, gising na si Jesus. Pumupunta siya sa liblib, sa sikretong lugar, sa tahimik na lugar. At doon na nanalangin. Hinahanap siya ng mga alagad niya. Panginoon, hinahanap na kayo ng mga tao. Sabi ni Jesus sa kanila, hindi lagi tayo sa Capernaum. Pupunta naman tayo sa ibang lugar. Ibig sabihin, si Jesus, yung relasyon niya sa Diyos, hindi niya pinababayaan. Kaya nakakausap ni Diyos, sinasabi ni Diyos sa kanya, kung ano gagawin mo. Sumasanduli lagi siya sa Diyos. Ganyan si David, kaya si David malapit ang puso niya sa Diyos. Lagi sumasanduli niya, sabi ni David, Panginoon, aatakihin ba namin? Sige, sugurin niyo. Pagtatagumpayin ko kayo. May nangyari na naman, sumangguli niya, Panginoon, kasi yung pamilya nila, aatakihin ba namin sila? Lalabanan namin sila? Labanan nyo! Magtatagumpayin sa kanila, ang style ganito. Doon kayo sa likuran, iikot, sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kayo, huwag harapan kayo iba sa likod. Doon ko kayo magtatagumpayin. Ibig sabihin, patuloy mo alagaan yung relasyon sa Diyos. Sanayin mo ang una, bantayan mo to. Babantayan mo yung relasyon mo sa Diyos. Tapos, sasanayin mo sa mo, ugalin mo na hindi mo pinababayaan ang relasyon mo sa Diyos. Pag pinabayaan mo ang Diyos, mababayaan ka rin niya. Pag kinalimutan mo ang Diyos, kalilimutan ka rin niya. Kaya ka nagka-problema, kinalimutan mo ang Diyos. Kaya ka nahihirapan sa problema mo, pinabayaan mo ang Diyos. Huwag mo bayaan ng Diyos, huwag mo kalimutan ng Diyos, kaya mo ang problema. Pag piliin mo ito. Piliin mo yung alagaan ng relasyon mo sa Diyos. Ito mo si Maria, tsaka si Marta. Si Marta, walang abala sa paghahanda ng pagkain. Si Maria naman, umupo sa pangalanan ng Diyos. Nagalit si Marta. Panginoon, sabihin niyo ang kapatid ko, tulungan ako. Marta, dahil kang nag-aalala, mabalista ka. Pinili ni Maria ang mas mabuti sa lahat. At ito hindi naalisin sa kanya. Pag sanay ka na, pinili mo alagaan ang relasyon mo sa Diyos, sanay ka na, ugali mo na, hindi na mawawala sa iyo yan, katatandaan mo na yan. Kamamatayan mo na yan. Kamamatayan mo na yan. Kaya sabi nito sa
bantayan mo, sanayin mo at ugaliin mo, piliin mo ito, na patuloy mong alagaan ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Palapakan mo yan po natin. Pangwakas na po. 35 ng pangwakas. Kung gusto natin umulan ang relasyon natin sa Diyos, unahin natin si Jesus. Unahin natin si Jesus. Utos niya ito. Katwiran niya ito. May pagpapala rito. Pag inuna mo si Jesus, inuutos mo, sinusunod mo siya. Yung katwiran niya, sinusunod mo. May pagpapalang darating sa iyo. B. Maglaan tayo ng oras kay Jesus. Bakit tayo dapat maglaan ng oras kay Jesus? May darating na masama. Sabi nga ni Jesus, mga alagad, natulog kayo ng tulog. Manalangin kayo ng isang oras para huwag kayong pasukin ng tukso. Para huwag kayong bumagsak sa pagsubok. Kasi bakit? May darating na pagsubok eh. Papako si Kristo. Ipapako sa cross. Diba? Kaya minsan nahihirapan tayo sa mga pagsubok at tukso ng buhay natin. Sige nga, hindi tayo manalangin. Mahina ang laban, pero malakas ang Espiritu. Kailangan natin palakas ang ating Espiritu. Dahil merong tukso, pagsubok sa mundo. Tunog daw nilog ka. Maglakan ng oras para malaman mo ang kalooban ng Diyos. Para lumago ka, spiritually, maglaan ka ng oras sa Diyos. C. Patuloy natin alagaan ang relasyon natin sa Diyos. Bakit? Paano? Bantayan mo to? Sanayin, galiin mo to? Piliin mo to? Sa umagang ito, gusto natin umulat ang relasyon natin sa Diyos. Sa taong 2025, gawin natin ito. Unahin natin si Jesus. Maglaan tayo ng oras para kay Jesus. Patuloy natin alagaan si Jesus. Patuloy natin alagaan ang relasyon natin kay Jesus. Kasi bakit? Kay Jesus may kapayapaan. Magulo ang mundo. Pag hindi mo pinabayaan mo si Jesus, gugulo buhay mo. Kung gusto mo maging masaya ang buhay mo, may kapayapaan ang buhay mo, huwag mong pababayaan si Jesus. Unahin mo siya. Maglalaan ka ng oras sa Kanya. Alagaan mo ang relasyon mo sa Kanya. Mahari, huwag kayong magkakagalit dalawa. Huwag kang magkukulang sa Kanya. Kasi bakit? Sa Kanya, meron tayong tagumpay. Sa buhay natin ito, isa lang ang kailangan natin. Isa lang ang pag-asa natin. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. At isa lang ang dapat natin bigyan ng parangal at kalwalatian sa buhay natin. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Palagpakan mo natin.